Ay, magandang umaga po. Bago mag alas 12, nais ko lang po i-express yung aking pagkadismaya dito sa nangyayari sa flood control project ng mga diki na mga nagwasak. Unang-una, bilyon-bilyon po. Maabot po mga mahigit 30 billion ang nai-release na so far sa Oriental Mindoro na mga diki na project at nawawasak. So ngayon, ang problema lang ito, yung regional director ng Mimarupa DPWH na si Engineer Gerald Pacanan, na alam mo naman na hindi niya ginagawa, may ebidensya tayo na hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho. Sapagkat ngayon lang niya nalaman na ang mga diki ay substandard. Hindi sinunod yung disenyo. At yung dapat kasi, imagine yung pampang ng ilog. Paglagay ng mga tinatawag na diki, na paghaharang sa mga tubig na pumunta sa palayan, ay nawasak mismo. Kasi, imbis na solid na simento ang nakalagay, ang nipis na simento siguro mga 3 inches lang. 3 inches. Mas makapal pa takon ng sapatos ng ni Sara Diskaya. Nakita ko yung kanyang sole na sa sapatos, yung niya. Ano ba tawag yung mga ilalim? O takong ba yan? Yung takong sole yung ng sapatos ni Sara Diskaya nang ini-interview siya ni Julius Babaw, nakita ko na mga 4 inches. Mas makapal pang takong ng sapatos ni Sara Diskaya. Isa kasi siya sa may project din sa Barangay Bukayo, Barangay Mag-asawang Tubig, Barangay Dulangan, Ilog. Isa rin siya sa may kontrata dyan. At ang kontrata niya ay 3. Ngayon, ang mas manipis pa sa takong ni sapatos ni Sara Diskaya, ang mga simento na nakapatong sa pampang. Kaya ang nangyari, wasak. Tapos wala pang bakal kasi ang mga simento parang naglagay ka lang ng mga bato sa gilid. Bato. Tapos binuhusan mo ng simento, parang pinagdikit-dikit ng simento ang mga bato. Bakit ganun? Anong klase? Mga engineer ba gumawa niyan? Naku. Hindi po pwede yung ganun. Tapos nanipis pa. Kung tingnan mo simento, ang mas makapal nga, siguro mga 3 inches. Mas makapal pa yung takong ng sapatos ni Sara Diskaya na 4 inches. So, ito po, ang problema ko sa ngayon ay ito, mas makapal pa ang takong ng sapatos ni Diskaya. So, ibig sabihin po, talaga makikita mo yung very, very glaring ang depekto. Bakit natutuloy yan? Ikaw, Engineer Pacanan, Regional Director ng DPWH sa Mimaropa Region, sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan Region. Bakit hindi mo iniikutan ang lahat ng proyekto sa ilalim mo? Ibig sabihin, hindi mo binabantayan. Ngayon, kung bakit nangyari po yan, ay isa lamang po ang ibig sabihin. Number 1, doon tayo sa bidding. Pag-award ng kontrata. Doon may depekto. Sinong binigyan ng pag-award ng kontrata? Number 2, yung binigyan nyo ng akalain mo ba, ulitin ko lang, sa pag-award ng kontrata, Jerry D. Assis, may mga kontraktor pa na nakalusot na 250,000 pesos ang kapital. Tapos ang proyekto nasa 5 billion mahigit. At ang karamihan pa, ito pa, ang karamihan niyang kontrata nasaan? Nasa Abra. Kaya ang tawag sa kanyang proyekto, Abra-Kadabra. Abra, Benguet, taga Mountain Province yung kontraktor na si MG Samidan. Kurakot ka, magnanakaw ka, ina mo. Sinong padrino mo? Bakit 250,000 lang ang capitalization mo?
Bakit ka nakakuha ng kontrata na 5 billion mahigit? Ang dami pa. Ang Abra, binabanggit kong Abra sapagkat yan pala dyan ang kanyang ginagawa siyang dami ng kontraktor na taga-Abra. At alam mo naman, yung executive secretary natin ngayon na si Lucas Bersamin ay taga-Abra. So, Sir Lucas Bersamin, alam mo ba yan? Taga-riyan ka? Alam mo naman na namatay pang kapatid mo, pinatay pa yung kapatid mo dyan na congressman dati. At ang dugo, puhunan ng mga Bersamin dyan sa Abra ay napakalaki. Tapos pinapabayaan mo, pumapasok mga kontrata na gano'n. Grabe. Mga taga-Norte lahat, ang sa Norte lahat ang kanyang mga kontrata. Ay. So ngayon, 3 inches ang kapal, imbis na mag-expect ka, akala mo, kung walang bakal, pwede naman yan, ipatong mo, basta makapal ang simento sa pampang ng ilog para kahit malakas pang ilog ang tubig, hindi siya kayang tangayin. Ito, ang ginawa nila, may mga bato-bato pinaglalatag-latag nila sa pampang, tapos tinabunan ng simento para pag dinidikit ng simento ang mga bato. Dikit-dikit pa ang mga bato. So, pag sabihin, paano ma-expect na mga bato ay hindi bibigay? Pag binanata na ng lakas ng current ng tubig, lakas ng agos. Kaya halos lahat yung ginawa sa river, sa Bukayo River, wala magyari po. Sa Nauhan, Mindoro Oriental yan. Ngayon, kayo naman mga unang binigay mo sa kontraktor. Pag naibigay mo na, ibig sabihin po, ang unang problema natin ay sa pagpipili ng kontraktor. Diyan pumapasok ang pagkakataon na magdidikta ang congressman. Congressman Arnan Panaligan, ikaw ay pinakamalaking kasalanan dito sa Oriental Mindoro, sa Nauhan, na pagkawasak dyan. Ang problema kasi, bakit binibigyan ng DPWH ng impluwensya, hinahayaan nila mga congressman? Kasi ang congressman, uutusan ngayon ang district engineer, distrito, sa congressional district ng DPWH. Papatanggal kita kapag hindi ka sumunod sa akin. Yan po. Tapos, naglalagay din sila ng district engineer na gusto nila. Ibig sabihin po, yung district engineer dyan ay tao ni Congressman Arnan Panaligan, dyan sa Oriental Mindoro. So, ngayon, ang problema, ang proseso pagkatapos na, bago mag-umpisa, hihingi ngayon si Congressman. Hihingi yung district engineer. Hihingi yung regional director. Ikaw, magkano ba kinita mo dyan? Engineer Gerald Pakadan? Magkano kinita mo dyan? Kasi alam ko, pinapayagan mo yung mga engineers mo dyan sa field na nagbabantay. Hahayaan sila kung anong gusto na gagawin basta mayroon kang napunta sa iyo. Ay, nako. So, ano ngayon ang nangyari? Di hinahiyaan. Suma total sa computation, 40% na lamang sa original na presyo ng project ang mapupunta sa project. Itong mga kontraktor, ang tatapang nila, atapang atao, sabi ng mga Kapampangan. Atapang atao, kontraktor. Bakit matapang? Kasi, akalain mo, gagawa sila ng diki. Kasing nipis, mas makapal pa yung simento, mas makapal pa yung takong ni Sara Diskaya. Tapos yung diki, hindi yan pure simento, kundi may mga bato-bato. Pinagdugtong-dugtong mo lahat ng bato, tapos lagyan mo simento at pinlane mo lang para medyo maganda tingnan. Pero pagdating ng baha, ang puwersa ng tubig, wawasakin talaga siya. Kaya madaling nawasak. Ulitin yan. Bilyones yan. Ang ibig mo ba sabihin, Pastor Rabi, susugal ba ang kontraktor dyan? Magtatayo sila ulit na maganda? Gastos nila? Hindi ko alam. Kaya pinakasolusyon ng mga kontraktor, panahon na, pumiyok na kayo, isumbong nyo na.
Naawa ko sa mga kapwa ko engineers na maliliit lang. Engineer 1, Engineer 2. Ang papel kasi ng mga engineers diyan ay sila po ang pipirma pag nagtrabaho ang kontraktor. Sabi, engineer, pakipirma naman para katibayan na tapos na namin ito. Pirma din. Bibigyan din siya ng pera. Hindi naman niya kawawa. Binibigyan ng pera yan. Binibigyan niya, ang engineer dyan na pag medyo maliksi ka at umayaw-ayaw ka, lalo ka umayaw, bibigyan ka ng papahiran ang iyong kamay kahit 5 milyon para pumirma ka lang sa paniningil ng kontraktor. So, yan. Anyway, naawa lang ako dyan sa mga engineer kasi tinanggal na sila kanina, kahapon. Tinanggal na sila. Ang tinanggal din na engineer, yung project engineers, yung in charge sa project. Sila po kasi magpipirma, magsicertify kung natapos ang ginawa o hindi. Pagkatapos, tinanggal din daw yung district engineer na inappoint ni Arnan Panaligan. Narinig ko po yung sinabi ni dating DPWH Secretary Gabriel Singson. Sa panahon niya, hindi siya kumukuha ng mga tao sa labas ng DPWH pag may bakante sa pagka-district engineering. Ina-appoint na yung mga engineer mismo na nanggaling dyan sa DPWH. Sa panahon ngayon ni Bongbong, ang mga district engineer na galing sa private practice, yun ang ina-appoint nila kasi bata-bata nila. Ang nagpapa-appoint dyan, mga congressman. Kaya sa lain at panahon na po, unang solusyon, ang engineer natin dapat bigyan nyo ng tapang na umayaw. Paano? Una, bigyan nyo sila ng security of tenure sa kanilang trabaho. Kasi ang ginagawa nyo sa district engineers, mga engineers natin, ginagawa nyo contractual. So wala siyang kasiguruhan, matatanggal siya. So takot siya ngayon, pag binulungan siya ng district engineer, takot siya matatanggal. Kaya pipirma na lang siya ng report na natapos na ng contractor ang trabaho. Kawawa talaga yung mga district engineers na nagbabantay dyan. Yan po ang pinakamatindi dyan. So ngayon, ibig pong sabihin, nag-umpisa po ang corruption sa pagpili ng kontraktor. At ugali ng congressman na nakatuka sa kanyang teritoryo, ginagawa ang proyekto. At kung gaano karaming proyekto magagawa sa kanyang teritoryo, depende kung super lakas siya sa Appropriations Committee Chairman at saka Speaker ng House of Representatives. So kung sino malapit kay Saldico at saka kay Speaker Romualdez, yan makakakuha ng maraming project. Itong Saldico, binigyan ng maraming project yung distrito ni Arnan Panaligan. Ang dami, pero marami ang kanyang kontrata. Mas pinakamarami ang SunWest Incorporated. Hindi ba clear conflict of interest dyan? Binabawalan at tinatakot ni Commissioner o Chairman George Garcia, si Chis Escudero na tatanggalin dahil tumanggap ng 30 milyon na donasyon mula sa kontraktor na si Lawrence Lobiano, na kontraktor ng Centerways Construction and Development, na ang kanyang mga kontrata ay karamihan sa Sorsogon, sa Albay, sa Cebu. So ano ngayon ang pagkakaiba kay Chis na tumatanggap ng 30 milyon para sa kampanya niya sa pagkasenado sa 2022 at hindi naman siya kontraktor, kumpara sa kontraktor ni si Saldico. Tapos congressman pa. Matindi. Kaya mas maganda pa, wala nang gayahin natin po sa panahon ni Digong Duterte. Wala masyadong flood control project. Noong 2020, ang project sa budget ni Digong Duterte, 19 billion lamang ang flood control projects. Mga importante lang. Noong 2021, ang flood control projects na budget ni Duterte, 101 billion. Noong 2022,
huling taon niya sa pagiging presidente, ang budget niya ay 128 billion sa flood control. Nang pumasok si BBM, ginawa niya 2023. Ang tindi. Ito. Ginawa ni BBM 182 billion. Noong 2024, ginawa ni BBM 244 billion. Halos triple na. Noong 2025, ginawa niya 248 billion. Mabuti na lang ang 26 billion ay binito niya, tinanggal niya. Tapos itong 2026, 250 billion ang budget ni BBM. Triple. Kung ikumpara mo, magagalit kay Duterte dahil sa Parmali, dahil sa mga raming namatay. Pero ikumpara mo yung dahil sa maraming namatay tsaka yung Parmali na 12 billion. Ikumpara mo ngayon sa billion-billion na nawawala. Kaya ang kakapal pa ng mukha niyo mga congressman, pirma kayo ng impeachment, kayo pala ang mga billion-billion na kinakain. Tapos mayabang pa kayo, gusto niyo impeach. Sa totoo lang, gusto niya, wala si Sara kasi sa panahon ni Duterte, mga tamimi kayo, hindi kayo makahingi ng flood control projects. Yan ang katotohanan. Kayo mga dilawan, mga pinklawan, buksan nyo mata nyo, bakit kayo nakipagkampi kay BBM? Habol naman kayo ng habol ng impeachment ni Sara. Hindi pa naman ninyo napatunayan kung may kasalanan si Sara. The fact na may resibo na Merikis Piatos, hindi yan ang katibayan na nagnakaw siya. Maaring nagnakaw siya, pero wala pa tayong katibayan kasi maari ding inosente siya. Nakita nyo na sa investigation ng committee ni Joel Chua na yung mga Merikis Piatos ay ginawang resibo ng mga military officers. Tapos itinuturo nyo kay Sara Duterte. Tapos, kinarga nyo pa yung kaso na confidential pa nung Davao City pa siya. Mayor, ano sabi na Supreme Court sa decision sa Supreme Court? Hindi pwede isama ang mga kaso na nangyari sa panahon na hindi pa siya vice presidente. Isinama nyo rin yung mga nireport ni Trillanes na kuno, mga bank accounts ni Sara at saka ng tatay niya. At sabi ng Supreme Court, hindi niya pwede isama yan kasi 2016 pa yan. Hindi pa siya vice presidente niyan. Gusto niyo pa isama yung may namatay doon sa Davao Death Squad laban kay Sara? Sabi ng Supreme Court, hindi niya pwede isama yan kasi hindi pa siya vice presidente sa panahon na yun. Kung sa isa niyo sinamang kaso, yung nag-anunsyo siya sa press conference na nag-hire siya ng isang hard killer na ipapatay niya si BBM, si Lisa Aranita Marcos, si Tambaluslos, kung siya ay patayin. Hindi naman krimen yan. Ang krimen ay kung ikaw mismo nagplano na patay, walang kondisyon, magpapatay ka. Or may kondisyon, pero ang kondisyon mo, sabihin mo, pag hindi mo ginawa ito, ikaw papatayin ko. Mga blackmail na kondisyon. Yun po ang grave threats. Tapos sabihin ninyo, mayroon tinatawag na inciting to sedition. Ang sedition po, yung pagwawala. So paano magkaroon ng inciting to sedition kung walang sedition na nangyari? Kung ang linya o sukatan ng ebidensya para mo maikulong ang tao sa inciting to sedition ay proof beyond reasonable doubt. Paano mo patunayan na nag-incite siya na magwawala kayo, ha? Paano mo sabihin na epektibo ang kanyang pag-incite kung wala man lang kahit isa na nagsisid? Alam naman natin, nung salita si Sara ng gano'n. Nung sa sinabi niya na nag-hire siya ng tao papatay kay BBM, kay Lisa, tsaka kay Romualdez, wala namang nagwala. So walang inciting to sedition. Iba yan kaysa kaso ni Donald Trump noong 2020. Noong nagsalita siya, tapos maraming umakyat sa Capitol Building at winasak mga bintana. Yun ang sedition. Kaya, kung hindi lang presidente si Trump, malabang nakukonvict niya ng jury. Kaya lang suspended yan. At nakonvict din si Trump doon sa ginamit niyang korporasyon niya sa pagbabayad sa isang hostess na maganda para
sa sexual pleasure na ginawa sa kanya. Pinalabas niya na yun ay legal expenses ng kumpanya niya. Alam mo, sa US, matindi talaga. Kahit sarili mong pera, hindi mo pwede maigamit sarili mong kumpanya. Naka-audit ka talaga. Sa Pilipinas, sariling pera, dinodonate sa pagkampanya ni Chis Escudero. Pero hindi natin alam. Pero sigurado naman yun, galing sa construction firm yun. Although ang nabigay yung tao na may-ari ng construction firm. Kasi hindi naman pwede sabihin na kung ang may-ari ng construction firm ang nagbigay, ay pwede mo nang kagad-agad sabihin na iyon ay nanggaling sa korporasyon. Kasi personal na pera niya yun. Kasi ang personal na pera ng isang may-ari ng korporasyon ay hindi mo pwede sabihin na personal na pera niya ng korporasyon. So, ang sa akin lang dito, yan number one, opportunity sa pagpili ng contractor. Marami ng ano dyan. At number two, na mali natin sistema, bakit natin binibigyan ng pagkakataon na mamili ang congressman? Ang problema, hindi natin maalis ang papel ng congressman. Bakit? Kasi sila gumagawa ng budget, na batas na budget. Yan ang pinaka-problema natin. Ngayon, kailangan lamang po ng utos ng presidente yan. Kung ako presidente, utusan ko, wala mo ng flood control project ngayon. Tapos! O di kaya, may flood control project tayo ngayon, pero ang lahat magbibiding ay national government, hindi yung district engineer. At lahat ng district engineers ay hindi pwedeng tanggalin ng kahit sino. Bigyan ko ng tapang ang lahat ng district engineer at ang lahat ng project engineers ay bigyan ko mataas na sweldo at gagawin ko ng regular employees ng gobyerno para hindi na sila matakot. Pag tinatakot sila ng district engineer, pirmahan mo na yan. Kung gusto mo, hindi mo kita tatanggalin. Yan po ang tunay na problema ng mga district engineers. Hindi pa sila makaayaw dahil kaldero ng pamilya nila ang nakataya. So, ibig sabihin, pangalawang problema natin, hinayaan natin ang congressman na mag-insert ng kanilang proyekto. Babaguhin natin ang sistema. At magagawa ko yan sa aking sariling kapangyarihan bilang pribadong mamamayan, magsasampa po ako ng petition sa Supreme Court na bawalan na ang mga congressman mag-insert ng kanilang mga programa, ng kanilang mga budget kung hindi nakalagay sa National Expenditure Program na siyang panukala ng presidente o ni BBM. Huwag na kayo lumabas doon. Huwag kayo magdagdag sa kung anong NEP. Yan, siguro maganda magawa ko, may tulong ko. Pwede kong gagawin i-amendahan ko ang petition na sinampa ko sa Supreme Court. Para lang dyan, para mawala ng kapangyarihan ang mga congressmen at saka senador magdagdag ng proyekto na hindi nakalagay sa programa ng presidente. Para this time, presidente na magpapatupad. Hayaan na presidente, kung mawasak man yan, wala tayong ibang sisihin, kundi presidente lang. Dito sa nangyari sa atin, marami hindi natin alam kung sino may kasalanan. Kasi pwede rin mangyari, congressman hindi nakialam. At ang nangyari, ang nakialam namang district engineer. At ang nangyari ay yung politiko sa taas, si Tambaloslos, yung speaker, nakialam. Yan po ang problema natin sa ngayon. Dahil maraming posibilidad na pwede nangyari, wala tayong pinpointed responsibility kung sino dapat managot. Bawalan na natin ang speaker magdesisyon. Pagtapos ng trabaho na pirmahan na nilang batas na ginawa nila, wala na silang pakialam. Tanggalan na natin sila ng discretion. Yan mga pidap na yan. Na hanggang ngayon, kahit tinanggal mo pangalan, andyan pa rin. Iniba lang ang pangalan. Pork barrel, iniba lang pangalan, andyan pa rin. Kaya the best talaga is, number one, sa justice system, pag akong presidente, gagawin ko jury system, mga tao mismo maghusga sa mga lahat ng kaso. Sa ganon, ang mga politiko ay mahirapan sila makapabili ng desisyon ng mga judges.
Sa ngayon, nangyayari yan, bilihan ng desisyon. Bilihan ng mga takutan. Kung hindi na kaya bilhin ng judge, tatakutin nila, papatayin o kung ano. Kaya may namamatay ng mga judge. So, that's number one. Number two, gagawa ako ang i-modify kong Office of the Ombudsman. Kung ako sana nag-apply ng pagka-Office of the Ombudsman, kung hindi na ako disbarred, nag-apply ako pagka-Ombudsman. At ang plano ko ay sana marinig ng kahit sinong nag-apply sa Ombudsman. Sana kopyahin niyo ang aking iniisip. Pwede niyo kong gawing consultant. Ako magdi-devise ng sistema na magkaroon na ng ombudsman sa bawat probinsya o lalawigan sa buong Pilipinas. At bawat lungsod sa buong Pilipinas, magkaroon na ng ombudsman people. Yan po sila, jury ombudsman. Na bigyan sila ng trabaho na mga kaso sa katabing probinsya ay sila magdesisyon. Ang kaso naman sa kanilang probinsya, yung ibang jury naman sa kabilang probinsya magdesisyon. Nang sa ganoon, bibigyan ko ng 2 buwan ang jury na matapos lang kaso laban sa kanilang congressman o mayor o vice mayor o gobernador o vice gobernador o yung kanilang bukal o yung kanilang konsehal. Wala na po. Ayon kay Professor Cielo Magno na ina-admire ko sa katalinuhan at pati yung kanyang husband na si Prof. Dan. Ayon kay Professor Cielo Magno, para matanggal po, mabawasan ang korupsyon, dapat gagawa kayo ng sistema kung may perang involved, dapat tanggalan siya ng discretion. Ang discretion niya ay iisa lang. Mamili lang siya kung ano, may limitado lang. Ibig sabihin, may karapatan siya magdesisyon kung ano, bawasan ang karapatan na yan. Or kapangyarihan. Better call it as kapangyarihan. At tapos, kailangan full transparency. Kasi pag tinanggal mong transparency kagaya sa confidential fund, ay tanggalin na natin yung confidential fund. Huwag na nating tanging dapat ang magbibigay ng kapangyarihan dyan, yung police lang, at saka Armed Forces of the Philippines, at saka yung National Bureau of Investigation. Yun ang dapat may confidential fund dyan, or intelligence fund. Wala na yung mga official kagaya ng Vice President dati. Kagaya ng BIPAR ngayon, binigyan ninyo. Civilian agency ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, Office of the President, 625 million ang binigay kay Bongbong Marcos. Hindi man lang, alam naman natin, puro Merry Christmas din ang resibo ni Bongbong Marcos. Kaya, siguro, para naman mag-grow ang professionalism sa lahat ng rangko, sa lahat ng aspeto sa Pilipinas, I am commiserating to the sentiments of my fellow engineers who are working as project engineers and project inspectors sa DPWH at saka ibang ahensya na may construction kagaya ng Department of Tourism, Department of Agriculture na sa NIA. Para magkaroon sila ng kapangyarihan na umayaw sa mga alok na ibibigay na pera kapalit ng kanilang perma na tapos na ang proyekto, dapat gagawin natin silang regular employees na hindi pwede matanggal ng kahit kanilang district engineer. I'm calling on all my fellow engineers, civil engineers and architects. Mag-comment kayo dito kung ano para gagawa tayo ng petition at gawin na po na regular employees ang mga ang mga engineers, project engineers at mga inspection engineers, project inspector engineers. Para wala na silang, hindi na sila ibubuli-buli, madaling ibubuli. Kasi siyempre mga tao din yan, kailangan din ng kaldero. At kung tagalan mo sila ng kaldero, that's the best offense against any person, not only engineers. Tapos, tama ka, Squeezy, dapat pa maalagaan natin kung mayroon tayong jury system dito sa Pilipinas, pati sa ombudsman, mapapaimbag pa natin ang freedom of speech.
Ang aking contribution sa freedom of speech po ganito. Nung ako'y abogado pa, gumawa ako ng petition bilang consultant ng National Press Club. Sa panahon ni Roy Mabasa bilang presidente ng National Press Club na taga Manila Bulletin. Gumawa kami ng petition sa Supreme Court noong 2008. At ang aking petition ay hiningi ko sa Supreme Court na para maipalago natin, maipataas natin ang antas ng kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin, kalayaan ng pagsasalita, at kalayaan ng paglilimbag ng mga ating mga dyaryo o kinig mga live stream vlogging, ay dapat sana hinihiling namin sa Supreme Court na mula ngayon, ang lahat na masintensyahan ng libel ay huwag nang parusahan ng kulong, kundi multa lang. 15 justices ng Supreme Court bumuto sa aking petition. Nag-approve sila. Kaya nailabas ang Circular 08-2008. Nang nailabas niyan, alam mo sinong una nakapag-benepisyo dyan? Si Christy Fermin. Na nasintensya siya sa kaso na libel sinampa ni Annabel Rama. Guilty siya, pero hindi niya siya nakulong, pinagbabayad na lamang siya ng multa. Dahil sa aking ginawa na napaloob sa Circular 08-2008 ng Supreme Court. Ang kasunod na tao na nakakuha ng benepisyo dyan ay walang iba, kundi si Peking Senator Erwin Tulfo. Kasi sinintensyan siya ng 4 na libel. Hindi na siya kinulong pa, kundi pinamulta na lamang siya. Ang isa pa, kasunod, na nakabenepisyo dyan, yung kanyang kapatid na si Senator Rafi Tulfo, na pinagmulta na lamang kahit na pinagtibay ng Supreme Court ang sentensya na libel laban sa kanya. Yan po ang aking contribution, number 1, sa press freedom bilang isang 15-year na editor ng People's Tonight. Kasunod na natulong ko para aking contribution para sa press freedom ay nagkaroon ng housing doctrine na kahit sa blogging, kahit sa cyber, ang libel na isasampa galing sa Facebook, galing sa Instagram, Twitter, o TikTok o kung ano pa, ay 1 taon na lamang ang palugit para pwede sila makapagsampa ng kaso. At yan ay tinawag na housing doctrine ng Supreme Court. Ay, sa GR number 254353 po yan lumabas. Ang title ng kaso, Berteni Housing versus People of the Philippines. Mula po yan sa kaso na sinampa na libel ni bumalik na congressman si Dinan Hernandez sa libel na sinampa niya. At dahil diyan, nakakuha ako ng tinatawag na housing doctrine sa Supreme Court. Okay? O, dyan na muna ang aking inisip. Ulitin ko lang, hinihingi ko na sana mga district engineers ay dapat yung mga organic na sa DPWH. At ang mga project engineers at sa mga inspection engineers sa lahat ng proyekto, dapat gawin na sila pong regular employees para hindi na huwag na yung gagawin silang contractual. Kasi nakikita ko dyan, mayroong 15 years contractual. Maswerte sila kung kaibigan nila congressman, may appoint kayo sila. Pagkatapos, ang sistema ng kung may project man at hindi maiwasan, dapat ibigay na ngayon sa DPWH na lang magpapatupad, wala ng politiko na pwedeng magdikta. At dahil hindi makadikta ang politiko, ay hindi rin pwedeng kasuhan ang mga district engineers na papakandak ng bidding at yung mga regional directors ng DPWH ay hindi rin sila. Magkaroon sila ng kapangyarihan na seguridad sa kanilang damdamin na hindi sila kayang kontrolin. Ang kumukontrol na magnanakaw mga congressmen eh. Yun lang. Tapos kung corrupt, at least isa lang, kung corruption pa rin, isa na nasisi natin. Yung secretary
ng DPWH at saka si Presidente. Ganun lamang po. So, shout out na lang ako. Skydance Bentinilla, ang importante may makulong. Nag-flood ng American car sa basement niya, mga Cadillac. O, nakita mo yan. Ricky Atong Lutero. Sir Toto, dapat makulong ang kontraktor. Hindi lang kontraktor, pati congressman po. Jerry Diazes, mamayan, malamang ay correct ang plans. Naniwala po ako, pati kahit yung sa Kabagan Bridge, tama po yung plano, ay disenyo. Ang mali dyan, nag-implementa. Hinaluan kasi ng kita-kita. Si Jerry Diazes, Andrea Guico, watching from Singapore. Rodi Rabi, pastor. Sabi ni Pastor Rodi Rabi, no more construction, this is a source of corruption. In government project, they are all after the money, no more construction in assigned project, the full payment and other collection. Hati-hati na sila sa pera, Congressman, DPWH, local government. Actually, in fairness to local government officials, Pastor, lumalabas na wala silang alam. Walang alam si Gobernador Dolor. Walang alam si Mayor Raisa Treñas sa Iloilo kung paano nagkaroon ng esplanade na project yan. At tinuturo lahat ang bata ni Romualdez dyan na congressman, congresswoman na si Jam Barunda, napaka-corrupt na congressman. Hoy, halin na dira, resign ka subong. Kakawatan sa imo, Jam Barunda. Rodi Rabi, let us file estafa cases. Those who are involved, hindi na po estafa ang kaso dyan, malversation pong tawag dyan. Ang estafa po na kaso ay para lang sa mga pribadong tao. Rodi Rabi, sa aking palagay, mula taas hanggang baba, empleyado, problema, sangkot. Okay, Squeezy, Ben Reclamador, Argo, host, tama. Squeezy, paano na kaldero ni Cayetano? O yun, hindi natin alam. Ben Reclamador, pwede naman ang sumbong mga district engineer sa tamang agency act, sumbong po, ano na tayo? Wala na akong gana sa mga sumbong-sumbong kasi sumbong may due process pa dyan, obserbahan mo, tatagal. Ang sistema na mismo, babaguhin na natin. Na huwag sila bigyan ng mga kapangyarihan kung anong pipiliin nila. Yung karapatan, na wala silang karapatang pumili kung anong gagawin nila. Kung maari lang, kung wala ng karapatan na pumili. Kung meron man, at least ko konti na lang na karapatan pumili o kapangyarihan pumili. Squeezy, jury system is the best. Ben Reclamador, so nabili or natakot ni BP Sara, mga justices, hindi po, hindi natakot. Matatapang po yan mga justices. Ang sumulat po ng desisyon si Marvic Lunin, inappoint ni Noynoy, at ang isa sa bumuto, yung inappoint ni BBM. Huwag kayo maniwala dyan sa mga fake news na pinaglalako nila ni Dilema, pinaglalako ni Chil Jokno, pinaglalako ni ex-Justice Antonio Carpio, pinaglalako ni ex-Justice Adolfo Ascuna, pinaglalako ni Bang Blacker na pro-BBM, akala mo anti-DDS pero pro-BBM, pinaglalako dyan ng mga iba dyan. Marami sila. Wala po. Kamalian po yan, kabubuhan po isinasabi ninyo na walang karapatan makialam ang Supreme Court. That's a big nonsense. Kayo, mga mercenaryo, kayo ng mga fake news. Ronelo Tolentino, dapat mawala ng mga singit-singit. Yan, singit. Dapat nga, i-arrest natin yan. Sa NAP lang dapat lahat ang kukunin. Hindi na pwede dapat kung lumabas pa sa NAP. Squeezy, freedom of speech, announcing mga agencies po ng gobyerno, may mafias, syndicated conspiracy at system sa mga controls. Alfreda Gustandatir, both buying at corruption ang dapat tanggapin para honest na public official ang malagay sa pwesto. Sa totoo lang, mahirap yung honesty. Kailangan wala nang pagkakataon pumili pa. Yung pagpili, kapangyarihan pagpili, yan po pumapatay sa ating pamahalaan. So magandang umaga po sa lahat. Magandang hapon na ba? Magandang umaga pa.